Sige, muli magandang gabi sa ating lahat, mga youth. At welcome sa ating online Bible study. At siguro habang hinihintay natin yung iba na makapag-join, tayo muna ay umawit. Awitin natin itong dalhin sila kay Jesus. Habang hinihintay natin yung ibang mga youth na makapag-join sa ating online Bible study ngayon. Piling niya'y naririnig sa malayo't maligalig, upang niyang nawawagli, tinatawag na lumapit. Dalhin mo na sila upang mangaligtas sa sala. Dalhin mo na sila kay Jesus, ligaw na tupad. Sinong hahayo tutulong kay Jesus, mabuting pastor? Sinong hahanap sa ligaw upang hindi maparoon? Dalhin mo na sila upang mangaligtas sa sala. Dalhin mo na sila kay Jesus, ligaw na tupad. Daing nila ay pakinggan mula sa dakong mapanglaw. Tayo ay inuutusan, hanapin ang aking kawan. Dalhin mo na sila upang mangaligtas sa sala. Dalhin mo na sila kay Jesus, ligaw na tupad. Purihin ang Diyos sa ating hinawit. Minsan pa po tayong umawit bago tayo dumako sa ating opening prayer. Etong pastor kang aming patnugon. Pastor kang aming patugon, pag-iingat mo'y lubos. Ikaw nga ang nagtutulong ng tahanang malubos. Mapagpala namin Jesus, nasa tanay tumubos. Mapagpala namin Jesus, nasa tanay tumubos. Kami nga'yo'y alagaan, sapagkat iyong tunay, kaya't sa tunay na daan, itungo kong maligaw. Mapagpala namin Jesus, dinggin ang aming luhod. Mapagpala namin Jesus,
pagpala naming Jesus, lubusin ang pag-ibig. Purihin ang Diyos at ngayon tayo ay dumako sa ating opening prayer. Hinihiling ko na tayong lahat ay yumuko at tayo mag-start sa isang prayer para tayo ay humingi ng patnubay sa Diyos sa ating online Bible study ngayong gabi. Let us pray. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli po kami po ay nagpapasalamat, Ama, sa gabi na ibinigay niyo po sa amin para po magkaroon kami ng online Bible study. Salamat sa mga youth na nagbigay ng kanilang pong panahon sa pagdalo, pag-join dito sa amin pong online Bible study. Dalangin pa rin po namin ang mga iba pa po na pa-join pa lamang po pangunahan at ingatan niyo po sila nang sa gayon po ito pong oras po na ito ay patuloy po na mailaan po namin sa amin pong kikinig ng inyong pong mga salita. At dalangin po namin patuloy na pangunahan po ninyo kami sa pamamagitan po ng banal na Espiritu na siya pong magtuturo po sa mga mapapakinggan po namin. At tunay nawa ang dalangin po namin ng aming pong mga puso't isipan ay gabayan po ninyo sa aming pong kikinig ng iyong pong mga salita. Naging po ang inyong pong anak na gagamitin na maghahayag po ng iyong pong mga salita. Ang dalangin po namin na kayo rin po ang patuloy po na manguna po sa kanya. Ama, sa inyo po namin patuloy na pinapasalamatan ang gabi po na ito at ang lahat po ng ito ay muli amin pong pinapasalamatan. Patuloy po na dinadalangin sa tanging pangalan lang po na itong bugtong na anak, si Kristo Jesus. Amen. Yan, muli magandang gabi sa ating lahat, mga youth. At salamat sa ating patuloy na pag-join. At itong ating youth ay pwede rin natin invite yung mga friends natin na mag-join sa mga susunod na mga pagtitipon ay pwede rin natin sila na invite para makapakinig din sila lalong-lalo na ng mabuting balita ng kaligtasan. At ngayon ay ihanda na natin ang ating mga puso't isipan at ang ating mga pakinig, yung mga Bible natin, ang mga notes natin para sa ating Bible study. At si Sister Eunice ay tutulungan tayo na mag-share sa screen natin ang ating Bible screen. Binibigay ko na kay Brother Norman para sa ating online Bible study ngayong gabi. Bro, walang sounds, bro. Yan po. Magandang gabi po. Ayan, Brother Norman, meron na. Ayun. Nasa settings pa nung dating ano po. Muli ay magandang gabi po sa ating pong lahat. Sa mga youth, magandang gabi sa ating lahat. Purihin ang Diyos sa ganitong pagkakataon na sa pamamagitan ng online ay tayo ay nakapagpapatuloy sa pag-aaral at pagbubulay ng salita ng Diyos. At para sa ating pagbubulay sa gabi na ito, ay makipagbukas ang lahat dito sa John chapter 6. Marahil ito ay bahagi ng akin din naging personal devotion. Hindi lamang nakita at ipinakita ng Panginoon ang kanyang mensahe na ito sa mga children's class ay maging dito sa ganito na maari na makakuha tayo ng mga bagay na nais din na
ipabatid ng Panginoon sa kanyang mga salita. Marahil ay ito din ay isang pamilyar na story na alam ng halos lahat sa atin. Maaari ay dito na lang sa John chapter 6 verse 5. At ang ibang mga detalye ay maibahagi na lamang mamaya siguro. Dito sa John chapter 6 verse 5, ganito ang ating mababasa. Itinanaw nga ni Jesus ang kanyang mga mata at pagkakita na ang lubhang maraming tao'y lumalapit sa kanya, ay sinabi kay Felipe, saan tayo magsisibili ng tinapay upang mga kakain ang mga ito? At ito'y sinabi niya upang siya'y subukin sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. At tayo muna ay humingi ng patnubay sa Diyos sa pamamagitan ng isang panalangin. Let us pray. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli po kaming dumudulog po sa inyo pong banal na trono. Humingi po ng patnubay po sa aming pong pagbubulay po sa inyo pong mga salita. Pakapuspusin niyo po ako ng inyong pong banal na espiritu ang bawat isa po sa amin upang nang sa gayon ay maunawaan po namin ang inyong pong mga salita sa amin pong pagbubulay po. Ingatan niyo po, patnubayan niyo po ang bawat isa at ang lahat pong ito ay amin pong isinasamo at idinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng inyong pong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Marahil ito ay katulad ng aking nabanggit kanina, ito ay isang pamilyar na bahagi ng talata kung saan ay ang ating Panginoong Hesus ay pinakain niya ang 5,000, ang bilang pa lamang yon ng mga kalalakihan. Jesus feeds the 5,000 men. Bukod ba sa mga kababaihan at sa mga bata na naroroon. At isa sa mga naging pagbubulay ko, personal din, na nais kong dalhin ngayong gabing ito, yung bahagi nitong verse 5 at saka verse 6. Nais kong bigyan dito ng pansin ang naging katanungan ng Panginoon kay Felipe. At anong naging tugon naman ni Felipe? Marahil marami sa mga tagpo o senaryo sa Biblia ang maari nating maging saligan ng pagkaalam natin ng mga parang mga sitwasyon, marami mga nagiging mga reference natin na mga sitwasyon sa Bible kung saan ay nagpapakita ng pagpapahalaga na higit na pagpapahalagang nais ng Panginoon sa pananampalataya sa Kanya at hindi sa mga bagay na nakikita. Marahil itong tagpo na ito matapos mangaral kasi ang ating Panginoong Hesus sa mga tao na nakikinig sa kanya, maging ang mga alagad, ay dito sa tagpo na ito ay tumungo sila sa isang bundok at nakita niya ang mga napakaraming mga tao na mga sumusunod. Dito makikita natin sa story na ito, bago nangyari ito, ay nakita ng mga tao ang pagpapagaling na ginagawa ng ating Panginoong Hesus sa mga may sakit at iba't ibang mga karamdaman ang natunghayan nila sa kanilang sariling mata ng mga himalang ginawa ng ating Panginoon. Pero nais kong bigyan dito, diin kung paanong alam ng ating Panginoon, alam ng Panginoon ang nasa puso ng mga tao at maaari ay magkaroon din tayo din ng pagbubulay din sa ating mga sarili
kung tayo ba ay maari natin na makita ang ating sarili na hindi naiiba sa mga taong ito. Maari din natin masumpungan ang ating sarili na ito ay mensahe ngayon ng Panginoon sa atin kung gaano kahalaga ang isang tunay na pananampalataya na hindi nakabase sa mga bagay na nakikita. At nais ko lang din bigyan din ng parang mga ilang mga background siguro dito sa sinabi kasi ni Felipe sa ating Panginoon. Sabi niya dito, hindi magkakasya sa kanila ang 200 denaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa. Marahil tignan natin sa panahon ng ating Panginoong Hesus, ang isang denaryo ay katumbas. Ang denaryo ay kumbaga sa ito yung parang common silver use sa pakikipag kalakaran sa pagbili. Kumbaga sa atin may mga pera tayo nagagamit sa pakikipagkalakaran sa pagbebenta, pagbili. At ang isang denaryo o isang pilak ay katumbas nito ay isang araw na sweldo ng isang karaniwang manggagawa nung panahon ng ating Panginoong Hesus. At kung titingnan natin ang sinabi dito ni Felipe ay 200 denaryong tinapay. 200. Ang ibig sabihin, kung titingnan natin sa equivalent niya, ay nasa 200 days na maaring pagtrabauhin ng isang manggagawa bago niya makuha yung ganoong halaga. At tingnan natin dito, upang makakain ng kaunti pa lang, kung sakali man mai-provide yun, ay kakaunti pa lang ang maaring makain ng bawat isa doon. 200 days. So kung parang nasa almost 6 to 7 months na sahod. Kaya kung titingnan natin, tinignan ko din kanina, yung minimum wage pinakamababa sa Manila, yung sweldo ay nasa 695 daw dun sa research na aking nakita. At minultiply ko sa 200 days, nasa 139,000. At kakaunti pa lang ang maaring makain ng bawat isa dun sa 139,000. Yung halos kalahating taon na sweldo ng isang ordinaryong manggagawa sa panahon ng ating Panginoong Hesus, kung gagastusin man yun. At kung ngayon ating titignan, parang sa naging conversation dito at sa naging sitwasyon, sa naging tugon ni Felipe, talagang imposible. Parang kung titignan natin, parang sa paningin ng tao, parang hindi maaari. Ang sitwasyon ang nagpapakita dito na parang napakalayo na mangyari dun sa sinasabi ng ating Panginoon na maaring itong dito sa ating pinagbubulayan ay mapakain itong mga tao na sumusunod sa kanila. At mayroong higit 5,000 at ito ay bilang pa lamang ng mga kalalakihan. Pero ang Panginoon ang nagsasalita sa bagay nito. Kaya nga gusto kong bigyan din ng pansin yung sinabi ng Panginoong Hesus doon sa dito sa ating pinagbubulayan sa verse 5 to 6. Hindi ba alam ng Panginoong Hesus na makakain ang mga tao? Kaya dito, sabi dito is, saan tayo magsisibili ng tinapay upang mga kakain ang mga ito?
Pero mayroong kaagad na kahulugan itong tanong ng ating Panginoon kay Felipe. Sabi niya dito, at ito'y sinabi niya upang siya'y subukin sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Ito, malinaw na ating makikita na kung sa aking naging illustration kanina ng mga equivalent, ganito, yung mga halaga ng pera, at ganito yung katumbas na sahod. Yung Luke 18:27 ang higit din na magpapakita palalo sa atin ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus bilang Diyos. Sabi dito, datapwat sinabi niya, ang mga bagay na di mangyayari sa mga tao ay may pangyayari sa Diyos. Dito lalo natin makikilala si Jesus bilang isang Diyos na may katangian ng pagka-Diyos. Una, siya ay nalalaman niya lahat ng bagay. Omniscient. Kaya nga doon sa ating naging pagbubulay ay alam ng ating Panginoon. Ngunit sinubok niya. Kasi nais makita ng ating Panginoon ang pananampalataya. At alam natin yung pananampalataya. At madalas na ito ay nabibigyan natin ng diin dito sa Hebreo chapter 11 verse 1. Hebreo chapter 11 verse 1. Ang sabi dito, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ito yung nais ng Panginoon na laging masumpungan sa atin. Itong pananampalataya, ito yung pagtitiwala na mangyayari ng mga bagay bagamat hindi natin ito nakikita. Kung ating bibigyan din kanina ng naging background natin, ang mga taong sumusunod sa ating Panginoong Hesus nakita ang mga himala, maging ang mga alagad nakita ang mga himala na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ngunit nais makita ng Panginoon sa puso ng bawat isa yung pananampalataya na ito. Dahil sinabi o dahil kasama nila, andun yun kasama nila ang Panginoon, walang bagay na hindi magagawa ng Panginoon. Bagamat hindi pa nakikita, katulad nito, kung sa naging pananaw ni Felipe, mukhang imposible. Paano nga sila makakakain? Pero tignan natin dun sa mas malalim na gusto na makita ng Panginoon. Hindi ba kayang gawin ng Panginoon? May mga bagay sa atin na parang imposible sapagkat ang kaunawaan ng tao ay hindi maikukumpara sa karunungan meron ng Diyos. Ang ating Panginoon ay omniscient, omnipotent, omnipresent. Alam ng lahat, makapangyarihan, at laging nariyan kahit saan man. Dito parang naging isang malaking ano din sa akin nung habang binabasa ko ang mga talatang ito, ang mga bagay na ito, lalong nagliwanag personal sa akin at sa atin din sa ating pagbubulay dito. Ang tunay na Diyos sa ating Panginoong Hesus. Habang tinitingnan ko din yung mga ibang mga
himalang ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa second miracle din, yung isang pinuno ng pamahalaan nung nais kong bigyan siguro ng ano doon yung sa John chapter 4 verse 50. John chapter 4 verse 50. Tingnan natin, ito dito binigyang diin kung ano yung nais na masumpungan ng Panginoon sa mga sumusunod sa Kanya, sa mga lumalapit sa Kanya. Sabi dito, sinabi sa Kanya ni Jesus. Ang sinasabihan ng ating Panginoong Jesus dito, yung pinuno ng pamahalaan sa anong time na yon, na meron kasi siyang anak na lalaking nag-aagaw buhay. At nais niya ng Panginoon ay pumunta doon. At dito sinabi sa kanya ng ating Panginoong Hesus, yumaon ka ng iyong lakad. Buhay ang anak mo. Hindi pa naman alam ng pinuno. Hindi pa naman na nakita. Kasi hindi pa naman siya nakabalik sa kanilang tahanan para i-check kung talagang buhay nga. Pero tignan natin yung response. Nung pagkasabi ng Panginoon, sinabi sa kanya ni Jesus, pinaniwalaan ng lalaki ang salitang sinilata sa kanya ni Jesus. At siya yumaon sa kanyang lakad. At sa mga susunod na mga talata, nakita natin dito na sinalubong siya ng kanyang mga alipin at binalita nga na buhay ang kanyang anak. At naalala niya, at tinanong niya kasi yung oras kung kailan ito gumaling. At yun yung eksaktong oras din na sinabi ni Jesus, yung yumaon ka ng iyong lakad, buhay ang anak mo. Pero nais kong bigyan pansin dito yung pinaniwalaan ng lalaki ang salitang sinalita sa kanya ni Jesus. Ito yung nais ng Panginoon na masumpungan sa atin. Yung tunay na pananampalataya. Yung may kapanatagan ka sa mga bagay na hinihintay mo. Nais niyang gumaling ang kanyang anak. Naging panatag siya. Pinaniwalaan niya ito, bagamat hindi pa niya nakikita. Hindi siya umuwi, hindi siya tumawag para i-check, pero pinaniwalaan niya. Andoon yung buong pusong paniniwala. Sa atin din, sa mga sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Nung ating sinampalatayaan ng Panginoong Hesus sa kanyang pagkamatay doon sa krus, sa kanyang pagkalibing at muling pagkabuhay sa ikatlong araw, ang pangako ng pananampalataya natin sa ginawa ni Jesus ay ang kaligtasan natin at buhay na walang hanggan. Dahil ito'y sinabi ng ating Panginoon. Hindi nakabase dun sa kailangan muna nating maranasan. Kasi kung ganun na magiging sitwasyon, baka ang kamatayan, pag dumating na sa atin, dalawa lang ang kapupuntahan niya ng ating kaluluwa. Sa langit, sa lahat ng sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, o sa impyerno. Kung paniniwalaan mo pa lang, kung nandun ka sa impyerno, ay wala nang pagkakataon. Ito yung pananampalatayang nasumpungan sa atin nung tayo ay magdesisyon na tanggapin si Jesus. Naniniwala tayo mula sa salita ng Diyos, sinabi ng Panginoon, hindi dun sa mga bagay na nakikita o kailangan muna ng mga patunay. Tayo, nandun yung kapanatagan. Sapagkat ito'y sinabi, ito'y pangako ng Diyos. Sabi nga dun sa John 3:16, kung ang sino mang sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, ang salita kasi ng Diyos ay katotohanan. Sabi dito,
sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa lahat ng may tunay na pananampalataya, nagdesisyon na tanggapin si Jesus matapos nila na mapagtanto sa kanilang sarili na sila ay makasalanan. At ang kasalanan ng tao ay magdadala dun sa walang hanggang kaparusahan. Sinabi rin ng salita ng Diyos yun. Pero dahil sa pangako ng Diyos, sa sino mang sumampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Jesus, ay hindi mapapahama. Hindi mapupunta dun sa walang hanggang kaparusahan, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Katulad ng ginawa ng kasama ng ating Panginoong Hesus na nakapako dun sa krus, naniwala din siya sa ating Panginoong Hesus. Sinabi niya sa kanya, alalahanin mo ako kapag ikaw ay napunta na sa paraiso. At anong sinabi ng Panginoon Hesus sa kanya? Ngayon din ay isasama kita sa paraiso. At yun ay napunta sa paraiso sapagkat naniwala siya sa sinabi ng ating Panginoong Hesus. At ganun din yung pinuno ng pamahalaan na nagkaroon ng anak na may malubhang karamdaman. Sabi doon, pinaniwalaan niya ang sinabi ng Panginoong Hesus. Pinaniwalaan niya ang salita ng Diyos. Hindi niya muna binerify sa mga bagay na nakikita. Sapagkat ang mundo, doon yung kanyang prinsipyo. Maniniwala lamang siya kapag ito'y kanyang nakita. Baka hindi na niya makikita. Baka hindi sa kanyang paninindigan na maniniwala na lamang siya kapag nakita niya, baka ang makikita niya ang impyerno at wala nang pagkakataon. Kaya isa itong pagbubulay at isa itong paalaala sa atin sa pananampalataya na nais makita ng ating Panginoon. At kung atin din titignan sa mga susunod na mga bahagi ng ating teksto na pinagbubulayan, makikita natin doon na nung nakita nila ang kamanghamanghang ginawa ng ating Panginoong Hesus mula dun sa pagpapagaling hanggang dito na pinakain niya ang napakaraming tao, umalis ang Panginoon, lumayo siya sa kanila. Nais nila na gawin ang ating Panginoon na hari. Nakabase lamang doon sa ginawa. Hindi man dahil kinikilala nila na si Jesus ay anak ng Diyos, ang hinihintay na tagapagligtas. Ang kanilang atensyon doon lamang doon sa mga nakikita na ginagawa. At ito rin mga taong ito na nagsasabi na gusto nilang gawing hari ang Panginoon, bandang huli sila rin ang isa sa mga sumisigaw na ipapako si Jesus dun sa krus. Kaya sa atin mga kapatid, sa mga kabataan, dito makikita natin sa ating paglapit sa Panginoon, nais na masumpungan ng Panginoon yung pananampalataya ito. Ang pananampalatayang ito ay yung pagtitiwala, yung kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, sa mga bagay na hindi nakikita. Andin itong buong puso na pagtitiwala at pananampalataya. At marahil ay supporting verse din dito sa James 1:6. Marahil sa ating buhay, may mga ipinapanalangin tayo. Dun sa bahagi naman ng
mga bagay na hinihiling natin sa Panginoon. No? Bagamat dito ay nakapatungkol dun sa karunungan na hinihingi natin sa Panginoon, ngunit maaari natin din gamitin ito sa mga aspeto ng buhay natin, na mga bagay na ipinapanalangin natin sa Panginoon. Dito sabi dito, ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Sapagkat sa ating paglapit sa Panginoon, nais ng Panginoon na makita yung ating pananampalataya. Sapagkat sabi nga dun sa Hebreo chapter 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. At kung walang pananampalataya, ay hindi maari maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. At kung sa ating paghingi o sa ating pananalangin, dito sa 1 John chapter 5 verse 14 to 15, marahil ay akin din bigyan ng support lang ang verse na to. Sabi dito, at itong nasa ating pagkakatiwala sa Kanya na kung tayo humingi na anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban ay dinidinig tayo niya. At kung ating nalalaman na tayo dinidinig niya sa anumang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang kahilingan sa Kanya ating hinihingi. Dito makikita natin, gusto kong bigyan ng emphasis dito, yung ayon sa Kanyang kalooban. Ito bang ang hiningi natin sa Panginoon, mga bagay na ating inaasahan? Pinaniniwalaan natin na ang mga bagay ay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang Panginoon ang may kontrol ng mga bagay na ito. At natututunan natin na pagtiwalaan anuman yung naging kahinatnan. Sapagkat dun nga sa Roma 8:28, ang mga bagay ay nangyayari sa ikabubuti ng lahat ng mga umiibig. All things work together for good to those who love God. Sa makatuwid bagay niya ang mga tinawag alinsunod sa Kanyang nasa. At nawa tunay dito sa ating napakaikling din na pagbubulay natin, nakita natin mula sa salita ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos. Sapagkat dun sa John chapters, bagamat hindi ko na maipa-flash dito siguro or maaari siguro maisama din, yung sa John chapter 17 verse 17, sinasabi doon na ang salita mo'y katotohanan. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. At ito yung mga pangako ng Diyos na ating paniwalaan. Sapagkat ito'y mula sa Diyos. Ang salita mo'y katotohanan. Hindi dahil sa mga sitwasyon, hindi din sa mga bagay nakikita. Nais ng Panginoon na ating pananampalataya ay nakatuon sa Kanyang mga salita. At dito rin, nakabatay yung pananampalataya. Marahil, banggitin ko rin yun, sa Roma chapter 10, verse 17, nakasalig ang pananampalataya mula sa salita ng Diyos. Sabi dito, kaya nga ang paniniwalay, bagamat sa ibang salin ang sinabi, kaya nga ang pananampalataya, o sa English ay faith, ay nanggagaling sa pakikinig. At anong mga pinapakinggan? At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Dahil sinabi ng Diyos, nais ng Diyos na wag nating pag-alinlanganin ito. Tanggapin natin sa ating puso ng may kapanatagan, ng walang alinlangan, ng may buong pagtitiwala. Sapagkat sa bawat lumalapit sa Panginoon, nais niyang masumpungan
na tayo ay buong puso nagtitiwala sa Kanya. Sapagkat tunay, ang ating Panginoon ay Panginoon na alam lahat ang mga bagay sa atin. Habang patuloy na ating pinaniniwalaan ang salita ng Diyos, pinaglalaanan ng panahon upang lalo natin malaman ang salita ng Diyos, lalo nating nakikilala siya sa ating buhay. At tunay, ito yung magpapanatag sa atin yung salita ng Diyos. Kaya nga ang mga salita ng Diyos, dahil sinabi ng Panginoon, ang mga salita ng Diyos, mga pangako ng Diyos, ito ang magbibigay sa atin ng kapanatagan sa lahat ng aspeto ng buhay ng bawat isa sa atin. May mga suliranin man tayo, may mga bagay man na ating ipinapanalangin, may mga sitwasyon man sa ating buhay na hindi tayo tiyak, ngunit dahil sa salita ng Diyos, tayo nagkakaroon ng katiyakan sa kalooban ng Panginoon. Na mangyayari ang mga bagay na iyon. Nais lamang ng Panginoon na magkaroon tayo ng pananampalataya. Ang pananampalataya na hindi nakasalig sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Dahil sinabi ng Panginoon, dahil pangako ng Diyos, dahil ito yung mga salita ng Diyos, ito'y totoo at ating magagamit at ating magiging sandigan upang lalo tayong magtiwala sa ating Panginoon. Marahil hanggang doon muna ang ating pagbubulay sa gabing ito. Tayo muna ay magwakas sa panalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli po kaming nagpupuri at nagpapasalamat po sa napakabiyaya po ng mga sandali na inyong pong pinagkaloob po sa amin po naging pagbubulay sa inyo pong mga salita. Maraming salamat po, Ama, sa mga katotohanan po na ito na lalong nagbigay linaw po mula po sa inyong mga salita ang pananampalatayang nais pong masumpungan po sa amin. Pananampalataya po na hindi nakasalig sa mga bagay na nakikita dito sa mundo pong ito, kundi sa inyo pong mga salita, sapagkat katotohanan po ang inyo pong mga salita na amin pong maaring sandigan sa buhay na meron po kami. Nawa, tulungan niyo po kami sa araw-araw po ng amin pong buhay, maliit o malaki o anumang pong sitwasyon na meron po kami. Tulungan niyo po kami na lagi pong lumapit po sa inyo sa pamamagitan po ng panalangin, ng may pananampalataya, ng may pagtitiwala. Tulungan niyo po kami na ang pananampalataya pong ito ay hindi pag-aalinlanganan, na may buong pusong pagtitiwala po sa inyo. At tulungan niyo po kami sa inyo pong mga salita na lagi po na makapaglaan ng panahon upang makita po namin ang inyo pong kalooban po sa bawat isa po sa amin. Sapagkat mula po sa inyo pong mga salita, lalo po naming nakikilala ang aming pong Panginoon at nakikita po ang inyo pong kalooban sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Sa patnubay po ng inyo pong banal na Espiritu na nanangan nung aming pong sampalatayaan ang ginawa ng aming pong Panginoong Hesus doon sa krus. Patuloy na pangunahan niyo po kami sa natitirang oras na meron po kami sa gabi pong ito. At ang lahat pong ito ay aming pong isinasamo at idinadalangin
Sa tanging pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Okay, salamat sa Diyos sa ating napakinggan na mensahe. Salamat sa ating kapatid. At ngayon, nasa dako na tayo ng ating question and answer. Kung meron tayong mga katanungan, ay pwede nating i-raise sa ating online Bible study ngayon. At tayo ay pwedeng makapag-ask related dito sa ating napakinggan. Kung paano nakita natin sa kapangyarihan ng ating Panginoon ay He can provide kahit na sa atin ay kung minsan questionable yung mga situation natin. Pero kailangan natin ng pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon na minsan yung testing niya, yun yung magandang maging sagot natin is yung trusting naman natin sa Kanya. Okay, baka meron tayong question. Sister Den. Hello po, good evening po. Yung tanong ko lang po is, yung depression po ba sign of weak faith? Thank you, Sister Den. Sige, ibigay natin sa ating speaker. Maraming salamat, Sister Den, sa tanong. Actually, tinitingnan ko din yung verse kung saan ay tinitingnan ko din kasi yung pagdating kasi sa depression. Parang kanina kasi habang pinapakinggan ko rin ang kapatid, though hindi naman siya sabihin, ganun sa sinasabi ng kapatid. Meron akong dun sa Revelations, yung karuwagan. Though, hanap din ako ng iba pang verse, pero nakita ko dun sa, yung karuwagan kasi, kasama dun sa mga nabanggit ng mga kasalanan sa Revelations, yung hindi pagharap sa buhay. Though, ang sinasabi ng kapatid ay yung depression. Kasi dun sa depression, though hindi ko pa naman, hindi ko alam kasi yung degree kasi ng depression, pero alam natin na ang depression ay negative. So kung dun pa lang kasi sa negative part na yon ay parang nakafocus. So siyempre, ang pananampalataya kasi ay yung inaasahan mo, yung mga may kapanatagan ka. Kasi din sa depression, walang kapanatagan eh. Kaya din sa meaning ng pananampalataya, may kapanatagan. Andun yung panatag ka. Andun yung alam mo sa pagtitiwala sa Panginoon, yun yung nawawala sa depression. Parang hindi mo na nakikita na may Diyos na maari kang sandigan. Pero balikan ko lang yung katulad ng sinabi ko dun sa Revelations chapter, check ko lang. Chapter 21 verse 8 yata yun. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, yung duwag, yung karuwagan, yung hindi pagharap sa buhay, parang nanghihina na magpatuloy sa buhay. So ang sa ngayon, sa degree naman dun sa depression na sinasabi ng kapatid, yung tanong niya kung sign na ba na weak. Kasi sa depression, doon hindi ko pa
personal in terms of dun sa bagay na kasi may mga level yan. So kapag ka depressed, medyo kung lonely is medyo mababaw lang na ano yun eh. Pero kung dun sa depressed, imbes na yung pansin ay andoon dun sa Panginoon, yung kapanatagan. Actually, nakafocus ako dun sa Hebrews chapter 11 verse 1. Though tinitingnan ko din yung verse. Pero dito kasi sa ano natin ay kapanatagan eh. Parang wala pa naman akong nakitang na depressed na panatag sila. Wala pa akong nakitang may pag-asa dun sa mga bagay na ito ay malalampasan din dahil nandiyan ang Panginoon na ganun yung naramdaman nung na-depress. Parang opposite. So kung dun sa tanong ng kapatid na sign ng weak faith, kasi yung attention niya ay nandoon sa kalagayan niya na mayroon namang Diyos na maari niyang lapitan, na maari niyang sandigan upang humingi ng tulong sapagkat sinasabi naman ng salita ng Diyos, ang Panginoon ay lagi siyang nariyan in times of trouble. Sa mga bagay na tayo ay napupunta sa sitwasyon, andyan lagi ang Panginoon, siyang ating pag-asa. Kabaligtaran ng nararamdaman ng isang depressed na kumbaga hindi kaagad na nakikita na mayroong Diyos na maari nating sandigan. Though sa maari siguro sa mga kabataan na dumaranas, naalala ko lang din yung isang testimony din ng isang kapatid. Parang ang sa pagkakaalala ko ay hindi niya nilapitan ng Panginoon. Parang ang dating sa kanya ay parang nalugmok siya. Parang ganun yung kwento niya nun eh. Kaya so dun sa ganung sitwasyon, parang opposite dun sa sinasabi na pananampalataya na may kapanatagan. Nawawala yung sabihin, yung nais ng Panginoon dun sa naging pagbubulay natin na makita na pagtitiwala. Naalala ko din yung sinabi ng Panginoon nung kasama niya mga alagad dun sa bangka. Kasama ng Panginoon, pero anong sabi ng Panginoon sa kanila, kay liit naman ng inyong pananampalataya. Nadaig sila dun sa sitwasyon na nagkaroon ng mga bagyo. Mas tinignan nila yon eh. Kasama nila ang Panginoon eh. At ang mismo Panginoon ang nagsabi sa kanila na kay liit naman ng inyong pananampalataya. Yung liit na yun parang weak din na faith eh. Kasi may Panginoon ka na maaring sandalan mo. Pero doon sa mga bagay na iyon, sa sitwasyon, doon mo ibinaling ang iyong atensyon. Marahil ay yun yung aking kasagutan. Ang kapatid ay meron din karagdagan siguro, si Brother Jan. Hello. Okay, dun sa question ni Sister Den, ang tanong kasi ng kapatid is kung yung depression ay sign of weakness. At ang sagot doon ay yes, Sister Den. Sa dictionary, kung babasahin natin yung depression, ang meaning niya is depression is characterized by persistent feeling of sadness, loss of interest, and difficulty functioning. Yan yung mga meaning niya, no? Yung kahit yung anxiety involves expressive worry, fear, and nervousness. Alam natin si Satan, sabi dun sa 2 Corinthians 4:4. Siguro basahin natin.
may kinalaman kasi yun sa mind natin yung depression, anxiety. Kasi Satan, tina-target niya yung mind natin. Sabi kasi doon, although dito, ang target ni Satan ay yung gospel ay hindi maunawaan ng tao. Sabi niya, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Alam natin, unang-una, na ang tao kailangan niya ang kaligtasan. Dahil ang tao ay nandun sa ganong sitwasyon. In pain siya, yung sitwasyon niya, depressed siya, nandun siya sa anxiety, lonely, lahat nandun na. Kaya si Satan, ang target niya yung mind ng tao na nakakita natin dito na yun yung target niya para hindi niya makita ang gospel. So kaya sa atin, pinipreach natin palagi ay yung gospel. Na lumiwanag ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesus. Namatay siya doon sa krus para bayaran ang ating kasalanan. Tubusin tayo doon sa kondisyon natin, makasalanan, at alisin niya tayo doon sa kalagayan natin, doon sa given yon, kunyari yung depression, anxiety. Kaya nga merong relief pagka nakilala natin ng Panginoong Hesus ay parang nakawala ka doon sa bagay na yon. Kaya yung tanong ni Sister din ay sign ba yon na humihina? Una, in target ka ulit ni Satan pagka ganon. Kaya nung ang mga alagad ay sila ay nagugulumihanan doon sa John chapter 14, ang sabi doon ng ating Panginoong Hesus, huwag magulumihanan, 14 verse 1, ang inyong puso, tingnan natin, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Kaya para mawala yung fear, saan ganun kasi yun kailangan natin yung faith, kailangan natin yung trust. No? Sa atin naman na mga believer na, minsan hindi mawawala yung nandun yung worrying natin, nandun yung anxiety natin. Kaya nga kanina nabanggit ni Brother Norman yung sa yung mga alagad sa barko or sa bangka na kasama niya yung mga alagad. Gusto ko rin i-quote yung si Peter naman ay lumakad doon sa Matthew chapter 14 verse 22 to 23 siguro. Ang sabi kasi dito, Matthew 14:22. O kaya basahin ko na lang itong verse 27. Sabi niya, datapwat pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. No? Ito yung gusto ng Panginoon. Pagka dumarating tayo dun sa sitwasyon na alam natin yung story dito, nasa daong sila at malakas yung bagyo. Imagine natin, ito yung kalagayan nila. No? At ang gusto ng Panginoon ay huwag tayong matakot. Sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay papariyarin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. Sinabi niya, halika at lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Datapwat, pagkakita niya ng malakas ang hangin ay natakot siya. Naka-step na siya. Nakaalis na siya dun sa bangka, sa barko. At kung titingnan natin, that moment, pinaka-safe na lugar ni Pedro, yung bangka. Kasi nasa tubig siya. May bagyo. Pero nung sinabi ng Panginoon, halika rito, umestep na siya, no? Nakaalis siya dun sa bangka. Which is parang mahirap gagawin, no? Pero siya ay lumakad, umestep, no? Dahil nga dun sa trust niya. Kaya lang, nung tinignan niya ulit yung mga alon, nag-start na lumubog siya. Sabi doon sa 30, datapat pagkakita niyang malakas ang hangin ay natakot siya
At nang siya'y malulubog ay sumigaw at nagsabi, Panginoon, iligtas mo ako. At ang Panginoon, tingnan natin, at pagdakay, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. At sa kanya sinabi, O ikaw, kakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-aanilangan? Kaya kung minsan yun nga, yung mga peers natin, yung depression kasi madaming asaklaw yan. Maraming reason bakit ka ah, dumarating sa ganun. At yun ay attack ng enemy. Dahil si Satan ay yun yung target niya, yung mind natin. Kaya anong magandang gagawin natin? Anong dapat nating ah, gagawin kung ganun yung target sa atin ni Satan? Si Peter, natutunan niya din yun. Sabi niya dun sa 1 Peter chapter 5, verse 6 hanggang 7. Sabi niya doon, kaya't kayo'y magpakababa sa ilalim na makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. Itong verse na ito, actually, dito natin nakuha yung mihago. Kasi sa English sabi, humble yourself, therefore, under mighty hand God. Yun yung mihago mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Do sa verse 7, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Sabi sa English, dito ginamit yung casting all your care upon Him, for He careth for you. Pero sa ibang salin, ginamit yung cast all your anxiety on Him because He cares for you. Kaya dumarating yung ganoon na sitwasyon natin. In-attack tayo ni Satan. Cast natin sa Panginoon. Ano man yung iniisip natin, ano man yung worry natin, i-cast natin yon sa Panginoon. Doesn't mean naman na tayo intact, ay weak na tayo. No? Pero pagka hinayaan natin na tayo ay natalo doon, ibig sabihin, hindi natin ito pinagtiwala sa Panginoon. Imbis na ito ay i-cast natin sa Panginoon, ay lalo tayong nag-worry. Imbis katulad nung si Peter, no, nung una, imbis na siya ay mag-step pa ulit, ay tinignan niya yung alon. Yun yung nagbibigay sa kanya ng fear. Yun yung nagbibigay sa kanya ng worry. Pero naranasan niya naman na mag-step na, lumapit sa Panginoon. Kaya doon sa question ni Sister Den, kung tayo ay depressed, sign yun. Nagiging weak tayo dahil kung baga imbis na ito ay ipagkatiwala natin sa Panginoon, ay kumbaga na natalo tayo kay Satan. Kaya nga napakaganda na lagi natin pagtiwalaan yung mga pangako niya. Ayun yung mga kailangan natin. Lagi mong isipin na mahal ka ng Diyos. Yun yung isipin natin. Kasi sabi nga, isang talata pa siguro, last na lang, John 14:27. Kasi ang gusto ng Panginoon, sabi niya, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag magulumihanan ang inyong puso ni matakot man. Kasi minsan, kung ito ay matututunan natin sa buhay natin, ano man yung current situation natin ngayon, yung maalala mo na niligtas ka ng Panginoon ay meron kang kapayapaan. At yun ay hindi mahagaw sa atin. Yun ay binigay ng Panginoon. At yung kapayapaan na ito, hindi ito yung katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Maraming may depressed ngayon, anong ginagawa nila? Ang ginagawa nila ay yung mag-party, mag-enjoy, iba't ibang
puwede nilang gawin para lang maka-escape sila dun sa depression nila. Pero yun ay kung minsan pansamantala. Pero kung tayo na maalala natin yung ating relasyon sa Panginoon, yun yung nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Kasi alam natin darating yung time na, ah, makakasama natin ng Panginoon. Kaya yun yung sinabi niya sa mga alagad niya dun sa John 14, pinaghahanda niya tayo ng, ah, mansion. Yun yung magbibigay sa atin ng, parang, encouragement, kapayapaan, yung security natin. Pagka inisip natin yung mga promise ng Panginoon, yung kanyang mga salita. In the other side naman, si Satan, ang gusto niya ay, ah, mag-worry tayo doon sa sitwasyon natin dito, yung, kalagayan natin dito. Gusto niya mag-worry tayo kasi ayaw niya tayo na maging kagamit-gamit sa Panginoon. Kaya doon pagka tayo ay nararanasan natin yung mga ganoon, actually medical condition na din yung ganyan, eh. Kaya meron din mga, nag-aaral sa mga ganyang mga bagay. Maganda yung mga ganoon. Pero ang number one na kailangan natin, ang Panginoong Hesus. Kung tayo ay nasa Panginoong Hesus na, lagi tayong lumapit sa Kanya katulad nung kay Peter 'no. Si Peter tiningnan niya yung alon pero nag-step siya. Kailangan nating lumapit sa Kanya. Natutunan niya yon, kinas niya yung anxiety niya, yung kanyang mga alalahanin sa Panginoon. Kasi bakit? He cares for you. Kasi yung depression ay feeling mo walang nagke-care sa'yo. Pero ang Panginoon ay sabi niya, He cares for you. Kaya kung nandun tayo sa ganong situation, ang tingnan natin ang ginawa ng Panginoon sa atin. Ang tingnan natin yung ah, naghihintay din sa atin na kumbaga yung future natin sa Panginoon. Kasi kung titingnan natin yung mga depression, yung mga nagbibigay sa atin ng depression, tulad ni Peter, lulubog tayo. Kumbaga lulubog tayo doon. Kaya salamat ang Panginoon, sabi doon, inunat niya, ni-reach niya yung hand niya kay Peter. No? Tumawag lang tayo sa Panginoon. Kaya siguro doon sa question ni Sister Den, ah, sana ito ay nakapagbigay ng kaliwanagan din kay Sister Den. Baka may follow-up question pa. Ayun si Brother Norman. Para ako karagdagan lang siguro pero gusto ko pong i-ano yung nasabi ni Brother Jan yung sa 2 Corinthians 4:4 na inaatake ni Satan yung isip kasi ang depression ay isang mental disorder. Yun po. So ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, ultimo pati dun sa pag-iisip. Kaya inaatake. So ang depression ay isang mental disorder. So sa mind po 'yan. Okay. Yeah. Depressed ba si Sister Den? Alam nyo, maraming inaatake ng depression, anxiety. Lalo na yung mga, actually yung mga kabataan ngayon. Makikita ko na marami sa pag-aaral nila, sa mga relationship, ah, madami na nagbibigay na ah, mga depression. Sa mga online platform, kumbaga maraming nagbibigay na nagti-trigger para ma-trigger sila dun sa depression. Kaya ang kailangan natin ay si Jesus. Although maraming mga pamamaraan, dahil nga yun ay naging mental disorder, maraming nag-aaral para paano parang solusyonan yung bagay na yon. May mga counseling, may mga programa ang gobyerno, pero ang number one kailangan natin ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Makita natin yung ginawa niya para sa atin, yung patuloy na
ginagawa niya para sa atin. Kasi kahit, yun nga, kung masolusyonan man ng government, ng mga pag-aaral yung gano'ng karamdaman, pero yung kasalanan ay walang makakasolusyon do'n. At ang nagbigay lang ng kaligtasan sa atin ay walang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ng pagkakaloob niya ng kanyang bugtong na anak. At yun ay masosolusyonan ang lahat ng kahirapan ng tao. Kaya sa atin kung meron man na nandun sa depression, anxiety, worrying sa lahat ng bagay, maliit man, malaki man, ano man yan, ay ipanalangin natin sa Panginoon. At asahan natin kung ito ay pagkakaloob natin sa Panginoon, tutulungan niya tayo. Yan ay patunay sa buhay ni Peter at si Peter din yung nag-encourage natin na ibigay natin sa Panginoon yung worrying natin. Kasi natutunan ni Peter yon. Hindi lang yon parang lecture, kundi yon ay life experience ni Peter sa ating Panginoong Jesus. Sa iba, baka merong question bago tayo mag-close sa ating uh, online Bible study ngayong gabi. Okay, wala na ba tayong question? Okay, kung wala na, reminder lang, next Saturday ay meron tayo ulit ng online Bible study at pwede natin invite yung mga friends natin siguro na makapag-join. Gusto natin sila na makakinig ng mabuting balita ng kaligtasan, ay pwede natin silang i-invite sa ating online at encourage din natin yung mga iba pang youth na hindi nakapag-join ngayon ay na makasama natin sila sa ating online. At bukas din ay meron din tayong lalo na sa mga dito sa Florida na nakakapag-attend every Sunday ay meron tayong groupings ng mga youth. Ito ay mag-i-start na rin ng 9:30. Kaya yung mga galing sa juniors noon na mas maagang pumupunta, dati 8:30 kung di ako nagkakamali. Ngayon 9:30 na yung ating groupings sa mga youth. Kaya ay maganda ay makapag-join tayo. Kasabay nito din yung groupings ng mga young adult at yung mga married at 9:30 bukas. Okay, kung wala na tayong question, tayo ay mag-close sa prayer. Tayong lahat ay muling pumikit at sumuko. At tayo'y manalangin, pasalamatan natin ang ating naging online Bible study. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, patuloy po Ama na nagpapasalamat po kami sa mabiyayang gabi na pinagkaloob po ninyo. Tuloy nakita po namin kung ano po sa inyong pong mga salita ang aming pong Panginoon ay patuloy na meron po siyang kakayanan sa lahat po ng mga sitwasyon po namin ay kaya niya pong solusyonan po. Ngunit kailangan po namin ng pagtitiwala sa aming pong Panginoon, sa inyo pong mga salita. Kaya ang dalangin po namin, nawa ang bawat isa po sa amin ay patuloy po na lumago po ang aming pong pagkakilala sa aming pong Panginoong Yesus. Lalo pong magkaroon po kami ng interes sa inyo pong mga salita, sa pagdalo sa mga ganito pong pag-aaral, sa aming pong personal na pagbabasa ng inyong pong mga salita. Nang sa gayon po, patuloy po pagka dumarating po ang mga sitwasyon na meron pong mga pag-aalinlangan, meron pong mga pagdududa, ang inyong pong mga salita ang magbibigay po sa amin ng mga kasagutan at kapayapaan. Patuloy dalangin po namin ang mga kabataan po na ito at ang bawat isa po sa amin sa aming pong paglago espiritual. Salamat din po sa inyo pong anak na ginamit. Patuloy ang dalangin po namin ng iyong pong pangunguna po sa aming pong kapatid. At ganoon din po, amin din pong dalangin ang lahat po ng makakapanood po ng live at mga recording po ng video. Ang banal na espiritu ang patuloy pong tumulong po sa amin pong pakikinig ng iyong pong mga salita.
Salamat po at kayo rin po ang inaasahan po namin na mangunguna po bukas sa amin pong Sunday service. At ang lahat po ng ito ay patuloy po amin pong pinapasalamatan at dinadalangin sa matamis na pangalan lang po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Good evening sa ating lahat. Den, hello Den. Every Hello po. Saturday, sama ka Den. Apo. Anong oras na dyan, Den? Maaga po. Dito po nung nag-start 7 a.m. po yata. 7 a.m. Okay. Agahan mo na lang yung gising. Brother Daniel, hello Brother Daniel. Wala yung iba sa Valenzuela pag-pray natin. Good evening sa ating lahat. See you tomorrow mga kapatid. God bless. Good evening. God bless sa lahat.